Rovan, my friend, naligaw ka yata. Sa lubong ni Jonas kay Rovan, tinapunan lang ni Rovan ng tingin si Jonas at muling tumiti kay Maria, na noon ay halata ang takot sa mga mata nito habang nakatitig din sa kanya. Sa tabi nito ay dalawang bata na kung di siya nagkakamali pinanganak na kambal. Halata din sa mga mata nitong pagtataka habang nakatitig sa kanya. I love her. I will always love her at lahat gagawin ko para bumalik siya sa akin. Seryosong sagot naman ni Rovan kay Jonas. Natigilan naman si Jonas. Sa totoo lang hindi niya inasahan na maririnig niyang katagang yun mula sa bibig ni Rovan. Napasulyap ulit siya kay Mireya bago niya ito sinagot. You love her. How about her? Mahal ka ba niya? Or natatakot siya sa'yo? Puno ng pangungutya sa boses ni Jonas habang sinasabi ang katagang yun. Hindi naman mapigilan ni Rovan ang maikuyom ang kamao. Nagpipigil siya ng galit dahil ayaw niyang ipakita kay Mireya ang pagiging barumbado niya. Ayaw niya nang bigyan ito ng dahilan para lumayo sa kanya. It doesn't matter kung mahal niya ako or hindi. Ang importante, nandito na siya at kukunin ko na siya sa'yo. Seryosong sagot niya at walang sabi-sabing naglakad palapit kay Maria. Hindi niya inaalis ang pagkakatitig niya dito hanggang sa nakalapit na siya dito. Rovan, ano kailangan mo? Katagang namutawi sa bibig ni Maria. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng kambal na para bang doon na lang siya kubukuhan ng tatag ng kalooban. 5 taon din silang hindi nakita ni Rovan. At masasabi niya na para bang wala namang nagbago dito. Ito pa rin ang Rovan na kilala niya noon pa man. Welcome back, honey. Ang tagal mong nawala at alam mo bang sobrang tinakot mo ko na baka hindi na kita makita ulit. Seryosong wika ni Rovan kay Mireya. Hindi naman nakasagot si Mireya. Ramdam niya pa rin ang malakas na kabog ng dibdib niya. Mommy, who is he po? Siya po ba yung bad guy na nagpapaiyak sa inyo sa dream niyo po? Sabat naman na hindi na nakatiis na si Elijah. Kanina pa siya titig na titig sa lalaking kaharap ng mommy nila at kung hindi siya maaring magkamali, ito yung narinig niya minsan na pag-uusapan ng mommy at ninong niya na ama daw nilang dalawa ni Aliana. Yes, noong nasa Australia pa sila, naririnig niya palagi ang pangalang Rovan mula sa bibig ng mommy niya tuwing nananaginip to. Pagkatapos, hindi niya din mabilang kung ilang beses na ding narinig mula sa ninong Daddy Jonas nila na Rovan nga daw ang pangalan ng daddy nilang dalawa ni Aliana. Kagaya ng pangalan ng lalaki na sa harapan nila ngayon. Sa tanong na yon ni Elijah, napatitig si Rovan sa batang lalaki at hindi niya maintindihan kung anong nararamdaman niya. Halos kahawig siya ng batang nasa harapan niya ng anak niyang si Nicholas. Siguro mas matanda lang ng halos 1 taon si Nicholas sa batang lalaki na sa harapan niya ngayon. Baby, pwede bang sa loob na muna kayo? Promise, susunod ka agad ako. Mahinang wika ni Mireya sa mga anak niya. Uli na nang maisip niya na kailangan niya palang itago ang dalawang bata kay Rovan. Paano kung malaman nito na anak nito ang dalawang bata? Baka mamaya, ilayo nitong mga anak niya sa kanya. Yes, mommy. Play na lang po namin ang mga toys na bigay ni Ninong Daddy sa amin. Sabat naman ni Ilyana na malino na narinig ni Rovan. Gulat na gulat siyang napatitig kay Maria. Maraming mga katanungan ang gusto niyang ibato dito. Mga katanungan, lalo na tungkol sa mga bata. Dinig na dinig niya. Ninong ang tawag ng dalawang bata kay Jonas. So ibig sabihin, hindi kaya wala sa sariling nasundan ni Rovan ang tingin ng dalawang batang naglalakad na papasok ng bahay. Parang may kung anong bagay ang biglang humaplaw sa puso niya habang nakatitig sa dalawang paslit. Kung ito man ay lukso ng dugo, kailangan niyang malaman ang katotohanan. They are my children. Seryosong tanong ni Rovan kay Mireya. Kagad namang namutla ang dalaga at hindi malaman kung anong isasagot niya. Ang kabang nararamdaman niya kanina ay mas lalo pa yatang dumoble. Mga anak, nagpapatawa ka ba, Rovan? Pagkakaila ni Mireya. Hanggat kayang lulusot ay lulusot talaga siya. Wala siyang balak na ipalam ditong tungkol sa mga bata. Lalo na't alam na alam niya kung anong ugaling meron ng Rovan na to. Hindi ako nagpapatawa, Maria. 5 taon. 5 taon kang nawala at ilang taon ng mga bata. 4 na taon. 4 na taon, hindi ba? Seryosong tanong ni Rovan sa kanya. Kaagad namang umiling si Mireya. Rovan, ano ba? Ganyan na ba kakitid ang utak mo? Lahat na lang na nakikita mo gusto mong maging sayo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo sa salamin? Nagmumukha ka ng baliw, alam mo ba yon? Seryosong tanong niya dito. Natawa naman si Rovan. Tawang nakakatakot kaya naman hindi maiwasan ni Mireya na makaramdam ng takot. Yeah, maybe. Maybe nababaliw na nga ako. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa sobrang pagkahumaling ko sa'yo. Lahat na lang ng galing sa'yo ay gusto kong angkinin. 5 taon kang naglaho na parang bula at hindi mo malang ba naisip ang posible kong maramdaman?
Akala ko ba galit ka kay Jonas? Pero bakit siyang kasama mo ngayon? Seryosong tanong ni Rovan kay Mireya. Ang kaninang pagtitimpi niya ay tuluyan na naglaho. Imagine, nagalit ka sa akin na sobra noon. Dahil sa mga larawan at mga fake videos na nagkalat sa internet, hindi mo ba alam na si Jonas ang may kagagawa ng lahat ng yon? Sa akin ka nagalit noon dahil akala mo, kagagawan kong lahat. Pero alam mo, inintindi kita. Umaasa ako na kapag maiharap ko na si Jonas sa'yo, magiging maayos din ang pagsasama natin. Pero anong ginawa mo? Sa loob ng 5 taon, siya ba ang kasama mo, ha? Muling tanong ni Rovan kay Mireya. Sa pagkakataon na ito, ramdam ni Mireya ang matinding pagkadismaya sa boses ni Rovan, kaya hindi siya nakaimik. Yes, naalala niya. 5 years ago, itong si Rovan nga nang pinagbintangan niyang nagpakalat ng kanyang mga larawan. Naging bingi siya sa paliwanag nito, pero kahit na minsan, hindi siya nito sinaktan. Inintindi siya nito at kahit na makailang ulitong lumalapit sa kanya, hindi niya ito pinapansin. Dahil nga sa maling akala niya, dahil nga pinagbintangan niya ito sa isang bagay na hindi naman ito ginawa. Hindi ko alam kung ano pa ang kulang. Lahat ginawa ko para matutunan mo kong mahalin. Pero bakit ba napakatigas ng puso mo, Mireya? Bakit? Seryoso muling tanong ni Rovan sa dalaga. Hindi niya naman maiwasan ng maluha. Oo, alam niya naman eh. Ramdam niya naman na mahal siya nito pero naging sarado talagang isipan niya. Lalo na nung mga panahon na dumating din si Feliz sa buhay nito. Bakit si Jonas? Bakit kailangan mo pang bumalik sa kanya? Hindi pa ba sapat ang lahat-lahat? Ano pa ang kulang? Sabi mo sa akin, ano pa ang kulang, Mireya? Muling tanong ni Rovan sa dalaga kaya hindi mapigilan ni Mireya ang maikoy mang kanyang kamao. Pigil niya sarili niyang pumalaho ng iyak dahil sa mga narinig. Tinatanong mo ko kung bakit kasama ko si Jonas. Just because siyang nagdikta sa akin nung gabing yun. Kung hindi sa kanya baka matagal na akong patay. Umiyak na sagot ni Mireya dito. Natigilan naman si Rovan. Napatitig siya kay Jonas na noon ay tahimik lang at nakikinig sa usapan nila. Anong ibig mo sabihin, ha? Seryosong tanong ni Rovan. Ayaw ko nang balikan pang lahat-lahat. Tapos na yun, masaya na kayo ni Feliz. Tahimik ng buhay ko kaya sana tama na. Kung nagkamali man ako sa pagsasama natin noon, patawarin mo ko, Rovan. Nakikiusap ako sa'yo. Kung may natitira ka pang respeto at pagmamahal sa akin, pwede bang hayaan mo na ako? Huwag ka nang lumapit sa akin at wag na wag mo nang guluhin ang buhay ko. Masaya na ako sa buhay ko ngayon kasamang 2 kong mga anak kaya sana tumigil ka na rin. Seryosong wika ni Mireya at pagkatapos sabihin ng katagang yon, mabilis na siyang naglakad papasok ng bahay. Laking pasalamat niya dahil hindi siya pinigilan ni Rovan. Ilang hakbang ang layo niya dito. Halos takbuhin niya ng pintuan ng bahay para makapasok kaagad. Pagkapasok niya sa loob, sinigurado niya pang nakalak ang pintuan para siguradong hindi siya masusundan ni Rovan. Samantalang wala nang nagawa pa si Rovan kung hindi sundan ng tingin si Mireya. Gusto niya sana itong pigilan, gusto niya sana itong makausap, kaya lang alam niya sa sarili niya na hindi nakukuha ang lahat-lahat sa parsahan. Kagaya na lang sa ginawa niya dito noon nang tuluyan nang nakapasok si Mireya sa loob ng bahay. Si Jonas na naman ang hinarap niya. Seryosong mukha na nilapitan niya ito at binigyan ng isang suntok sa sikmura na siyang naging dahilan. Kaya napadaing ito sa sobrang sakit. Shit, you, Rovan! Ano pa bang gusto mo? One-on-one? Gusto mo ba talaga ng away? Galit na tanong ni Jonas kay Rovan. One-on-one? Wala kang karapatang magreklamo sa akin dahil isa ka sa naging dahilan kung bakit nasirang tiwala sa akin ni Mireya 5 years ago. Kung hindi dahil sa kagaguhan mo, hindi akong pagbibintangan ni Mireya nagpakalat ng mga masasela niyang larawan sa social media. Halos pasigaw na wika ni Rovan kay Jonas. Hindi naman nakaimik si Jonas. Tinamaan kasi siya sa sinabi ni Rovan dahil sa pagiging desperado niya nakagawa siya ng mga bagay-bagay na hindi dapat. Alam mo bang matagal na kitang hinahanap kang gago ka? Siguro kung medyo napaaga lang na nakita kita, baka matagal ka ng patay eh. Hindi ko alam kung tanga ka lang ba talaga or sadyang may sayad yung utak mo. Ang mga nangyari ngayon ay bunga lang ng lahat ng kabaliwan mo noon. Tapos malaman-laman ko, ikaw lang palang kasama ni Mireya sa nakalipas na 5 taon. Walang hiya ka. Ang swerte mo talagang gago ka. Galit na wika ni Rovan at takmang sisikmuraan niya na naman sana ang taong minsan niyang tinuring na kaibigan ng bigla na lang tong nagsalita. Just because of Leticia. Kung naging fair ka lang sana sa akin, hindi naman ito mangyayari eh. Seryosong sagot ni Jonas na nagpatigil kay Rovan. Kung 5 taon kang nagdurusa sa pagkawala ni Mireya, paano pa kaya ako?
Alam mo bang minuminuto kong kinakain ng matinding konsensya dahil sa nangyari kay Leticia? Oo, ikaw ang huli niyang kasama bago siya nawala pero sana inisip mo man lang ang mararamdaman ko. Gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon pero ipinagkait mo siya sa akin, Rovan. Sabihin mo sa akin, talaga bang kaibigan kita? Puno ng pait sa tono ng boses ni Jonas habang sinasabing katagang yon sa siyang labis na ikinagulat ni Rovan. Si Leticia? So, kung ganun gumaganti ka sa akin dahil kay Leticia? Seryosong tanong niya dito. Yes, kung pagganti man ng lahat ng ginawa ko, maaaring totoo. Maraming taon nang lumipas at kung saan sang bansa na ako nakarating para makalimot pero hindi pa rin siya mawala-wala sa puso't isipan ko. Hinahanap kong presensya niya at hindi ko alam kung magiging masaya pa ba ako. Siguro mamamatay na lang ako malungkot, sagot ni Jonas. Si Leticia. Si Leticia. Bakit hindi mo pa rin ba siya nahanap? Sa bagay, mukhang kakabalik mo lang ng bansa kaya malabo talagang makita mo ulit si Leticia. Nakangising sagot ni Rovan na siyang naging dahilan kaya kaagad na nagkasalubong ang kilay ni Jonas dahil sa matinding pagtataka. Ang alam niya patay na si Leticia pero bakit parang iba na naman yata ang tono ng boses ni Rovan ngayon? Anong ibig mo sabihin? Linawin mo. Nasaan si Leticia? Sabihin mo sa akin, nasan siya? Seryosong tanong niya. Bukas sa villa, hihintayin kita. Isama mo si Mireya at ang dalawang bata. Kapag magawa mo yun, sasabihin ko na sa'yo kung nasaan si Leticia. Seryosong sagot naman ni Rovan kay Jonas. Hindi naman mapigilan ni Jonas ang matawa, lalo na't alam niya sa sarili niya na mukhang gusto na naman yata siyang paikuti ni Rovan eh. Nagpapatawa ka ba? Kailangan ba talagang isama ko si Mireya? Para saan? Para muling mahulog sa'yo? No need. Dahil sa pagkakataon na to, wala na akong plano pa na ipagkalulong sa'yo si Mireya. Saka Rovan, my friend, huwag ka nang umasa pa na babalikan ka niya dahil hanggang langit ang galit ni Mireya sa'yo. Dahil sa mga ginawa mo sa kanya noon. Isa pa, si Feliz na ngayon ang kinakasama mo, hindi ba? Gusto mo bang mapahamak ulit si Mireya sa kamay ng babaeng yun? Seryosong sagot ni Jonas na labis na ikinagulat ni Rovan. Anong ibig mong sabihin? Anong kinalaman ni Feliz sa mga nangyari? Seryosong tanong ni Rovan kay Jonas. It's only coincidence. Sa kagustuhan ko nang malaman kung saan mo inilibing si Leticia. Palihim kong sinusundan at pinapasundan ng bawat kilos mo. Nung nalaman ko na babalik kayo ng isla, palihim ulit akong sumunod which is tama lang ang ginawa ko. Dahil kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung paano saksakin ni Feliz noon si Mireya at itinulak para mahulog sa dagat. Seryosong wika ni Jonas. Pakiramdam ni Rovan bigla siyang nahirapang huminga dahil siya narinig. Hindi niya ito inaasahan. Paanong nangyari? Shit. Kung ganun totoo pala talagang matagal niya ng suspecha tungkol kay Feliz. Ang babaeng yun ang dahilan kung bakit bigla na lang naglaho si Mireya sa yate. Si Feliz? Si Feliz ang dahilan? Yes, si Feliz. Don't tell me na sa loob ng 5 taon, nagawa kang pagmukhaing tanga ng babaeng yun. Akala ko ba matalino ka? Puno ng pang-uuyam sa boses na tanong ni Jonas. Lalo namang nag-alab ang galit sa puso ni Rovan. Hindi matatanggap ng pride niya na sabihin ni Jonas na mismong pagmumukha niya na napaikot siya ni Feliz. I think tapos ng pag-uusap na to. Napakwento na ako which is unfair yon sa panig ni Mireya. And Rovan, ako na mismo makikiusap sa'yo. Please, leave her alone. Pinilit niyang mabuhay ng normal habang malayo siya sa'yo. Kaya sana, irespeto mong naging desisyon niya. Huwag mo nang ipilit ang gusto mo, lalo na kung alam mong masasaktan lang siya. Seryosong muling wika ni Jonas. Natawa naman si Rovan. Muli siyang napatitig sa saradong pintuan ng bahay ni Mireya at napangiti. Marami pang araw, gusto niya na sanang isama si Mireya sa pag-alis niya. Pero alam niyang mas lalo nang ito magagalit sa kanya kung ipipilit niya pang gusto niya. Babalik na lang siguro siya. Total naman, ngayon nandito na ito sa Pilipinas, sisiguraduhin niyang hindi na ito makakalayo sa kanya. Sa ngayon, kailangan niya na munang bumalik ng mansyon dahil makikipagtuos pa siya kay Feliz. 5 taon. 5 taon ang nasayang sa pagsasama nilang dalawa ni Mireya dahil sa mga hindi inahasahang mga pangyayari. Tama si Jonas. Hindi niya naprotektahan si Mireya noon. Sariling damdamin niya lang ang palagi niyang iniisip at hindi ang damdamin nito. Pagdating ng mansyon, diretso siya sa likod ng bahay kung saan niya inutusan ang mga tauhan niya
Naikulong si Feliz. Nadatnan niya ito ng pabaluktot na nakaupo sa loob ng isa sa mga kulungan ng aso at tulog. Hindi mapigilan ni Rovan na mapangisi. Tingnan mo nga naman ang babaeng to. Nakatulog kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Baka naman nasanay na sa mga ganitong klaseng parusa. Ilabas niyo siya. Gusto ko siyang makausap. Seryosong utos niya kay George. Kagad naman tung tumalima. Inaanlak ang susi ng kulungan na siyang dahilan kaya nagising si Feliz at nang mapansin itong presensya nito. Malakas itong pumalaho ng iyak. Rovan! Rovan, maawa ka sa akin! Promise hindi ko na uulitin. Magiging mabait na ako kay Nicholas basta ilabas mo na ako dito please. Umiyak nitong sambit. Hindi niya naman mapigilan ng mapaismid. Nang tuluyan na itong nakalabas, nilapit ito sa kanya nila George. Kaya naman galit niya itong hinawakan sa ilalim ng baba para tanungin. Anong ginawa mo kay Maria nung mga panahon na yon? Seryosong tanong niya dito. Napansin niya ang takot sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Hindi marahil inaasahan ang naging tanong niya dito. Rovan, ano bang klaseng tanong yan? Matagal na nangyari yun at hanggang ngayon pa ba naman paulit-ulit mo pa rin tinatanong sa akin ng tungkol sa kanya? Ano bang pwede kong gawin para mahalin mo rin ako, ha? Umiiyak nitong tanong sa kanya. Feliz, I'm asking you. Anong nangyari kay Maria nung gabing yun sa yate? Galit niyang sigaw. Lalo naman itong napahagulhol ng iyak, umiling-iling bago muling nagsalita. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bakit ako na lang ang palagi mo tinatanong? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Gayong alam mo namang lahat ang ginagawa ko para mapansin mo din. Umiiyak nitong sagot na mas lalong nagpaalab siya galit na nararamdaman niya sa puso niya. Galit na muling hinarap si George para utusan. Ibalik niyo siya sa kulungan at hindi siya pwedeng lumabas hanggat hindi siya nagsasabi ng totoo. Galit niyang utos. Kaagad namang napailing si Feliz. Ilang taon na siyang nakakatikim ng kalupitan ni Rovan at hindi niya alam kung hanggang saan niya makakayang lahat. Minsan gusto niya nalang pagsisihan ng lahat ng mga pagkakamali niya. Alam niya sa sarili niya noon pa man, hindi na siya mahal ni Rovan. Pero siya itong mapilit eh. Siguro hindi talaga pwedeng turuan ng puso at gusto niya nang sumuko. Ayaw niya na. Pagod na siyang maghabol sa lalaking hindi naman siya kayang mahalin. Ang akala niya, magagawa niyang mahalin din siya ni Rovan. Pero hindi pala. Kahit na isang sulyap lang. Kahit na isang paglalambing lang. Never nitong ginawa sa kanya bagkus. Tinuring siya ni Rovan na isang tau-tauhan. Oo na. Gusto mo ng katotohanan? Sige, aamin na ako. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Mireya. Itinulak ko siya sa yate pagkatapos ko siyang saksakin. Galit na sigaw ni Feliz habang hawak ito ni George. Pinipilit ito ni George na papasukin ulit sa kulungan ng aso nang matigilan din to. Nagulat din marahil sa biglang pag-amin ni Feliz. Walang hiya ka. Kung ganon totoo ang sinabi sa akin ni Jonas na ikaw ang dahilan, kung bakit bigla na lang naglaho si Mireya sa yate noong gabing yon. Galit na sigaw ni Rovan kay Feliz. Hilamang luha sa mga matang na walang nagawa kundi tumango si Feliz. Sukol na siya eh. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang umamin. Lalo na't alam niyang sa sarili niya na malalim at malalaman pa rin ni Rovan ang tungkol dito. Ginawa ko lang yon dahil mahal kita. Mahal na mahal kita at alam mo bang sa tuwing nakikita ko na binabaliwala ka ni Mireya na yon. Mas lalong lumalakas ang loob ko na gumawa ng mga bagay para maglaho siya sa landas mo. Ginawa ko lang kung anong alam kong tama kaya sana wag mo naman akong sisihin. Rovan, mahal kita. Umiiyak na bigkas ni Feliz. Mapaklang tumawa si Rovan. Siguro kung hindi lang masamang pumatay ng tao, baka kanina pa nakabulagta si Feliz eh. Hindi niya akalain na ang taong naging dahilan kaya nawala sa piling niya si Mireya ay kasama niya lang pala sa loob ni 5 taon dito mismo sa loob ng pamamahay niya. Huwag kang mag-alala Mireya, mukhang nagbago naman na si Rovan dahil hindi ka naman niya pinwersa kanina, hindi ba? Kusa din siyang umalis pagkatapos naming mag-usap. Seryosong wika ni Jonas kay Mireya. Nandito sila sa living room ng bahay at ramdam pa rin ni Mireya ang takot sa puso niya dahil sa muling pagkikita nilang dalawa ni Rovan. Kani-kanina lang. Sa palagay mo kaya, hindi na siya babalik para guluhin ang buhay ko? Seryosong tanong ni Mireya kay Jonas. Kung hindi siguro involved ang mga anak niya, hindi siya matatakot ng ganito eh. Alam niya sa sarili niya na nagdududa si Rovan sa anak nitong kambal. Kung bakit naman kasi hindi siya nakapaghanda sa muli nilang pagkikita eh.
Sa bagay, hindi niya din naman nakalain na magkukrus kaagad ang landas nila ng lalaking yun. Hindi natin masasabi yan, pero I think may konti naman ako nakitang pagbabago sa ugali niya. Hindi ka na niya pinilit kanina, hindi ba? Kahit papaano nakipag-usap din naman siya ng matino sa akin. Kaya wala kang dapat na ipangamba. Basta sa tuwing magkukrus ang landas niyo, ipakita mo na mas matapang ka sa kanya. Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi naman niya mapigilan ng matawa. Sana ganun lang kadali ang lahat-lahat gayong alam niya sa sarili niya na mahirap talagang kalabanin si Rovan. Haist, sana lang talaga malagpasan niyang lahat ng ito. Kung sakali mang malaman ni Rovan na anak nito ang kambal, makikipag-negotiate na lang siguro siya para sa kustodiya ng mga bata. Alam niya kasi sa sarili niya na hindi habang buhay, may tatago niyang katotohanan. Isa pa, alam niya rin sa sarili niya na darating ang araw na maghahanap talaga ng ama ang anak niya. Kahit papano dumating din naman ang mga kasambahay na sinasabi ni Jonas. Galing ng agency at kompleto naman ang mga requirements kaya kaganyan na rin pinaumpisa. Kumuha na rin sila ng mga gwardiya na magbabantay sa mismong gate ng bahay, 24 oras, para naman kahit papano maibsan ng kahit na konting agam-agam sa puso niya. Naging maayos naman ang sumunod na sandali. Kinabukasan, sa tulong ulit ni Jonas, pinuntahan ulit nila ng kindergarten school kung saan gusto niyang i-enroll ang kambal. Swak naman ang lokasyon kaya kagad niyang in-enroll ang dalawang bata. Sinabi din kasi ng mga to na excited na daw na mag-schooling at sino ba naman siya para hindi niya yun ibigay sa pinakamamahal niyang mga anak. Pagkagaling sa school, nagpasama ulit siya kay Jonas sa isang automobile company para sana bumili ng sasakyan. Kailangan niya talaga ng sariling sasakyan lalo na't may mga batang ihahatid sa school araw-araw. Ayaw niyang iasa kay Jonas lahat ng lakad nila at hassle din naman sa panig nila kung asa lang sila sa pagko-commute. May preferred ng sasakyan sa isipan niya na gusto niyang bilhin kaya naging mabilis ang transaction. Mabilis lang naman ng lahat ng transaction basta may pera lang kaya lang kailangan niya pang maghintay ng halos 1 linggo para ma-deliver ang kotse. Mabuti na lang talaga at nagboluntaryo na si Jonas na ipahiram daw nito sa kanya ang isa pa nitong kotse para may magamit siya habang hinihintay niya na marilis ang bago niyang sasakyan. Pabor sa kanya yun at mabuti na lang talaga nasa tabi niya si Jonas. Kung hindi mahirapan talaga siya. Isang umaga habang abala siya sa paghahanda ng foods ng kambal, bigla na lang pumasok ang mga to na may bitbit na namang iba't ibang klaseng laruan. Hindi niya tuloy maiwasan na magtaka. Dumating na naman ba si Jonas? Mga babies, anong mga yan? Nandito bang Tito Jonas nyo? Seryosong tanong niya. No po, Mommy. Yung guy po nung nakarang araw, binigay niya po to sa amin. Excited na sagot ni Elijah na labis niyang kinagulat. Guy? Sinong guy? Gulat niyang bigkas. Pakiramdam niya biglang lumakas ang kabog ng dibdib niya. Kung hindi si Jonas ang guy na yon, posible kayang si Rovan? Pumunta si Rovan dito sa bahay at nakipag-usap ang mga anak niya dito? Wala sa sariling mabilis siyang napalabas ng kusina. Dumiretso siya sa labas ng bahay kung saan mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita ng dalawa niyang mata. Ang bulto ni Rovan, pasakay nito ng kotse at ilang saglit lang umalis na rin to. Pakiramdam niya bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Shit, si Rovan, bakit ito naisipan na muling bumalik dito sa bahay niya at bigyan ng mga laruan ng mga bata? Shit, anong ibig sabihin nito at ano na naman bang pinaplano ni Rovan?